Mga karangkada, live traffic update muna tayo. Ang nakita nyo sa inyong mga screens ay ang feed mula sa MMDA Metro Base. Unahin natin yun nasa left side ng inyong mga screens. Ang sitwasyon na to ay dyan sa may EDSA Mega Q-Mart. Unahin natin yun nasa left side. Yan yung southbound ng EDSA. Yan yung mga galing ng Camanava. Buwabaybay yan ng Quezon City at papunta sa Mandaluyong at Makati area sa mga oras na ito. Walang maging problema ang mga motorista. Samantala, nasa dulo ng inyong mga screens, yan yung northbound lane ng EDSA. Yan yung mga galing ng Makati, Mandaluyong, Quezon City at papunta ng Camanava. Medyo mabigat na ang daloy ng trapiko paakyat ng Kamuning Flyover. Samantala, ito naman ang sitwasyon sa may EDSA Ortigas. Nasa right side ng inyong mga screens, yan yung mga papuntang Cubao at Quezon City area at galing yan ng Mandaluyong at Makati area. Samantalang nasa left side, yan yung southbound lane naman, yung mga galing ng Quezon City, papunta ng Mandaluyong at papunta ng Makati. June 19, 2025, Huwebes, kabi-kabila ang mga aksidente sa kalsada. Kaya wag kaskasero mga kaarangkada. Pero dito sa amin, tuloy ang ratsyada ng mga balita. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapin nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa East 30, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Sa pulsa video, bangga ng kotse at isang van, 3 ang patay kabilang ang isang buntis. Singil sa toll sa NLEX, ipinatigil muna ng DOTR hanggat hindi na ibabalik sa normal ang daloy ng trapiko kasunod ng isa na namang aksidente. Congressman Robert A. Barbers muling isinulong ang panukalang pagbubuo ng ahensya na magbabantay sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dismayado sa aniyay pagpapabaya sa edukasyon ng bansa. At komedyanteng si Bubay biglang natumba habang nagper-perform. 3 ang kumpirmadong patay habang 5 ang sugatan sa salpukan ng isang van at isang kotse. May report si Ryan Paraboles. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagdaan ng kotseng ito sa bypass road sa Tagaytay City. Maya-maya, sinalubong ito ng paparating na van at dire-diretsyong sinalpok. Sa lakas ng impact, wasak ang 2 sasakyan. Patay ang 3 sakay ng kotse, kabilang ang buntis na magpapa-check up lang daw sana. Sugatan naman ang 5 sakay ng nakabanggang van na mga edad 17 at 18 anyos at kakagraduate lang ng high school. Base sa investigasyon, pawang nakainom ang mga sakay ng van ng maisipang mag-road trip. Nagpapagaling na sa ospital ang mga sakay ng van, kabilang ang driver nito na mahaharap sa reklamong multiple homicide, damage to property at multiple physical injuries. Ryan Paraboles, sumaarangkada sa pagbabalita. Nasawi sa engkwentro ang 3 miyembro ng New People's Army, kabilang ang sinasabing leader ng grupo sa Leyte. Yan ang report ni FMR News Tacloban correspondent Dan Kirk Requies. Sa tulong ng impormasyong mula sa ilang residente, natunton ng mga militar ang kubo ng sinasabing NPA leader at mga kasama niya sa barangay Kugon, Carigara, Leyte kahapon ng umaga. Nagkasagupa ang 3 rebelde at puwersa ng 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Batalyon ng 8th Infantry Stormtroopers Division. Naiintindihan na ng ating mga residente dito sa Eastern Visayas ang responsibilidad nila towards solving insurgency problem dito sa Eastern Visayas, na kung saan sila na mismo ang nagbibigay ng information sa ating mga troops ang whereabouts nitong mga
communist terrorist group na ito. Pare-parehong wanted ang mga napatay sa kasong paglabag sa humanitarian law. Ang itinuturo namang leader ay isa sa mga nanguna umano sa pagpatay sa isang residente ng nasabing lungsod noong Disyembre 7, taong 2021. Number one dyan is itong si Juanito Celesa alias Tibor na isang miyembro ng executive committee or tumatayong CO rin or commander ng Platoon 2 or Squad 2 ng Island Committee Levox ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Along with that is nakuha din natin yung dalawang kasama niya at pinangalanan na rin ng mga former rebels na nakasama nila na si alias Dimple at si alias Dodong. Narecover sa lugar ang iba't ibang kalibre ng baril, granada, mga dokumento at personal na gamit. Tinitiyak ko sa inyo na walang ligtas na lugar para sa terorismo sa mga nasasakupan ng operasyon ng 8th Infantry Division. Sa mga nanatili pasahanay ng CDG, huwag nating hayaan may masayang pambuhay sa armadong pakikibaka. Sumuko na kayo, bumalik sa inyong mga pamilya at piliin ang landas ng kapayapaan habang may panahon pa. Dunkirk Riquez, umaarangkada sa pagbabalita. Dapat ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagpasok ng 20th Congress ayon kay incoming Senator Erwin Tulfo. Sinabi ni Tulfo na kung walang kasalanan ang vice-presidente, dapat i-dismiss ang kaso. Pero dapat niyang harapin kung maididiin siya ng mga ebidensya. Sang-ayon din si Senator-elect Francis Pangilinan na dapat ituloy ang impeachment trial sa 20th Congress. Sabi ni Pangilinan, continuing body ang Senado kaya may jurisdiksyon ito sa paglilitis. Para naman kay Senator-elect Tito Soto, hindi bahagi ng kapangyarihan ng impeachment court ang pagbabalik ng mga articles of impeachment sa mababang kapulungan. Habang umiinit ang debate sa pagitan ng Senado at Kamara kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, nananatiling tahimik si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero sapat na ba ang pananahimik o kailangan na niyang mamagitan? Makakausap natin ngayon sa linya ang isang veteranong senador, constitutionalist at dating Senate President, Senator Coco Pimentel. Yes, mukhang may problema lang yata sa line itong si Narinig ko ba yun? Parang yes, parang na-drop yata yung call. Na-drop yung call. Tawagan na lang natin pero alam ulit. mo, partner, habang yung ikaw ay nasa yung bakasyon, talaga medyo naging mainit dito yung yung sa Senate talaga. Isa si Coco doon sa 5 senador na tumutol nga doon sa pagbabalik. Sa pagbabalik. So maganda maganda yung mga points niya na i-discuss. Tsaka maganda rin na mamaya pag nakausap natin siya, meron siyang opinion. Kasi di ba, marami, lagi natin tinatanong, di ba, yung kailangan ba mag-inhibit yung mga senators na may pinapakita na parang yung biases nila. Yeah. Pero may magandang point dyan si Senator Coco, bakit parang hindi rin siya magandang parang wag na lang tayo mag-inhibit daw. At syempre mas maganda kung Or mag-inhibit. maganda kung siya magpapaliwanag mismo nung kanyang punto, pero maganda nga yung mga punto din niya. And isa pang dapat masagot din, partner, is nasaan na ba tayo sa punto ng impeachment? Kasi di ba? Okay, nandiyan na yata si Senator Coco. Alright, magandang hapon po, Senator Coco. Magandang hapon, Jack and Nina, sa lahat po ng nakikinig po sa atin. Okay. Senator, may ilang mambabatas ang nagsasabing dapat daw na magkaisa ang dalawang kapulungan. Pero paano kung magmatigasan? Ano po ang pwedeng maging solusyon dito? Saan yan? Anong pinag-uusapan? Sa paggawa ng batas, dapat magkaisa. Pero pagdating dito sa impeachment, korte ang Senado, hindi siya dapat nakikipagsabuatan sa House. Kailangan i-prove ng House ang kanilang kaso na pinail sa Senado. Yes, oo. And Senator, narinig ko nga kanina yung sa item na binasa natin. Tama, Senator Coco, napanood ko yung isang panayam mo na sinasabi mo magandang move yung ginagawa din na hindi nakikialam or nagbibigay ng opinion ng ating Pangulo. Tama po ba yon? Tama po yun. Hands off ang presidente kasi impeachment ito, Article 11 ito ng Constitution. Wala talagang role o papel ang presidente
pagdating sa impeachment. At ang dahilan, kasi pati ang presidente ay isang impeachable officer. So, paano pala kung kaso na niya, di ba? So, hindi siya dapat nakialam. Oo nga po. Oh yes, oo nga. Kasi syempre naman mas mahirap mabuti din na ang maging tahimik siguro muna siya sa ganitong mga panahon. Pero eto po, no, Senator, may usap-usapan pong maglalabas ng motion to dismiss ang kampo ni VP Sara. Kung Senado po ang magpapasya, sa tingin niyo po ba ay tatanggapin ito? Ang motion to dismiss, kung separate motion, medyo out of order yon. Pero kung kasama na yung motion to dismiss as a prayer sa answer, incorporated siya sa answer, talagang ginagawa po yan, usual practice po yan sa mga korte ngayon. Kasi marami ng proceedings ngayon or rules of procedure na pinagbabawal na nila yung filing ng motion to dismiss. Pero kung meron kang sa tingin mo may ground ka na humingi na ibasura na yung kaso, isama mo dun sa sagot mo, sa answer mo. So dati kasi hinihiwalay yan eh. Ayaw mo munang sagutin yung substance ng kaso, sasabihin mo, hindi, motion to dismiss, ito muna pag-usapan natin. Ngayon, iba ng trend ngayon sa mga rules ng mga korte at saka ng mga quasi-judicial bodies. Ngayon, ang trend ngayon is sagutin mo na yung substance ng kaso, pero kung meron kang sa tingin mo ground sa motion to dismiss, pwede mong banggitin. Ganun po. Tapos Wag mo lang ihiwalay. Oo nga po. Tama nga naman po. Ganun yung isa pa hong issue, no, Senator, no, nakita niyo naman, may listahan na nilabas yung mga 16 na abogado na magre-represent sa ating Vice Presidente. Marami nga din nagtatanong kung sakali ho ba na i-alok sa inyo yung bilang maging private prosecutor po, kino-consider niyo po ba ito kung sakali? Bukas po ba kayo dito? Alam nyo ba na ngayong panahon, judge pa ako, ha? Opo. So, kaya, wag nyo akong tatanungin ng ganyang tanong. Pero yun nga po, ang inaano nga, marami kasi nagsasabi na baka sakaling ialok sa kanya yung position. Pero yun nga, pero ito na lang, Senator, no, may maganda kayong point sa isang interview. Maganda siguro maipaliwanag nyo. Yung sinasabi na yung pag-inhibit, di ba, marami nagsasabi na dapat mag-inhibit yung mga bias ng mga senators. Ano po yung yung paliwanag nyo tungkol dito na parang hindi na kailangan po itong gawin? Mas magandang wag nang gawin. Actually, pwede talaga mag-inhibit ng isang senador kasi personal decision naman yan eh. Pero mas maganda, ang panawagan siguro ng taong bayan, walang mag-inhibit. Lahat bumoto hanggang pagdating sa dulo bumoto para malaman, ma-record natin para sa kasaysayan kung ano yung hatol ng kada senator judge. Wala namang masama kung not guilty ka eh. Pwede, allowed yun, constitutional yun. Wala ring masama kung mag-guilty ka kasi allowed din yun. Ang ayaw lang ng constitution is yung iniiwasan yung panahon na paghatol. Kasi sabi ng Constitution, trial shall forthwith proceed. So maglitis kayo. Bakit? Kasi para matry at saka madesisyonan. Kailangan magdesisyon kayo. Huwag kayong maghugas ng kamay at magtago sa banyo para hindi kayo mag-decide. kasama yan sa job description ng senador. Oo nga po. Tama, maganda rin. Para makita rin natin yung how will they judge pag nandyan na yung mga ebidensya. Saka tama, partner and senator, narinig ko yung paliwanag nyo. Ang sinasabi nyo, ang binibilang dito, yung mga nagsasabi ng guilty, hindi yung mga not guilty. Pag hindi nagsalita, walang binigay na comment. Tama, hindi nakakount po. Tama po ba yun? Tama yun. Kailangan ang binibilang dito yung nagsabi na guilty yung impeached officer. Yun po, bibilangin po yun. Kung tumahimik, or umiwas, ayaw magsalita. Pag tinanong, so anong hatol mo? Guilty or not guilty? Sasabihin mo, no comment. O di wala yun. Hindi counted sa guilty yun. Pati yung absent, tama ho ba? Pati absent, nasiraan dyan, nasa abroad, nagtatago, lahat po yun. Pagdating ng panahon ng decision making na, hindi sila nakasalita. Hindi nila nasabi na guilty or not guilty.
Oo, ayan. Ngayon, dito na yung moment of truth. Doon mo makikita sino ba talaga ang, talagang ginagawa yung kanilang katungkulan. Kasi pag nasa abroad, Senator, naku, sino ba yun? Baka hindi naman nalo yun sa susunod na eleksyon. Ano? Senator Coco, yung pong 16 ang lawyers ni VP Sara, did you expect na ganitong karami yung kanyang magiging mga abogado? At sa tingin niyo po bilang abogado, what does this parang show or imply sa publiko na meron siyang ganitong karaming mga abogado? Binilang nyo kasi yung mga lawyers ng isang law firm eh. So, pero kung law firm yan, bilangin ninyong one lang yung law firm. So, yung law firm, isa na yon. Tapos sa tingin ko, may 3 pang pangalan. So, in effect, 4 ang kanyang abogado. At saka ganito, huwag kayong mag-alala kahit 100 pa yung abogado. sabi ng rules ng Senate impeachment rules, isang abogado lang ang pwede magsalita kada topic or kada segment. Opo. So, kunyari, merong isang testigo na gusto nilang i-cross-examine, mag-assign sila ng isang abogado. So, wala lang, isa lang. Tapos sa closing arguments, mag-assign sila ng isang abogado. Ayun So, pala. isa lang, kahit isang daan yan, nakaupo lang yan sila sa likod, siguro, yung iba, nagno-notes, magpapasa ng mga index card para sa suggestion sa kanila, sa abogado nila na lumalaban doon sa floor. Pero isa lang po yun, isa lang ang pwede kada party. All right. Nako, maraming salamat, Senator Coco Pimentel, sa inyong oras at pananaw sa isyong ito. Salamat din po. Salamat, sir. Pinuna ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Adjong ang ilang opisyal ng gobyerno na nagbabahagi ng AI-generated videos na nagkakalat ng disinformation sa publiko. Kasunod ito ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala raw problema sa AI content basta't hindi ito ginagamit sa negosyo. Ayon kay Adjong, dapat ang mga opisyal ay maging source of truth, lalo na sa mga mamamayang umaasa sa tama at makabuluhang impormasyon. Isa sa mga nabatikos ay si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos i-post ang isang AI-generated video ng umano'y 2 estudyante na tumututol sa impeachment ng Vice-Presidente. Nauna nang nagpaalala ang Malacanang sa mga opisyal ng pamahalaan na nagbabahagi ng mga maling impormasyon. Samantala, idineklara ng 2nd Division ng Commission on Elections si Congressman Benny Abante bilang opisyal na nahalal na kinatawan ng 6th District ng Maynila sa nakalipas na 2025 midterm elections. Ito'y matapos na ipawalang bisa ng COMELEC 2nd Division ang Certificate of Candidacy ni Joey Uy dahil sa pagiging naturalized Filipino citizen. Dahil dito itinuturing din na walang bisa ang proklamasyon ni Uy at otomatikong idineklara si Abante na pumangalawa sa nakalipas na halalan. Gayunman, maaari pang iapela ang desisyon. Siguro congratulations are in order para sa ating Yes, guest. oo. Matapos itong final na desisyon ng COMELEC 2nd Division, balik na bilang kinatawan ng ika-6 na distrito ng Maynila si Congressman Benny Abante. Ngayong malinaw na po ang kanyang mandato, ano na ang kanyang susunod na hakbang. At sa gitna ng usap-usapang pagbabalik ng Quadcom sa susunod na Kongreso, handa na nga ba sila? Makakasama nga po natin ngayon, nakita nyo na siya, no? Live dito sa PRTV Prime Studios, Congressman Benny Abante. Congratulations po sa inyo at magandang hapon, Kong. Wag muna congratulations, Nina. Wag muna ba? Yeah, kasi nasa division pa lang eh. Oo. Hindi pa talaga siya final. Anyway, okay na yun. Okay Opo. na yun. Mabuti na think positive. Yes. One foot in na, kumbaga. Tama. Okay. Siguro po ano ang naging reaction ninyo dito sa naging desisyon ng COMELEC? Siyempre, ako'y talaga natutuwa na kasi nung ako talagang hindi nagtagumpay, settled na ako naniniwala ako sa kalooban ng Diyos Settled na ako because naniniwala ako na the powers that be are ordained of God. So, settled na ako. Pero dumating ang panahon na merong mga leaders ako na nagsabi na hindi tama yung nangyari.
So, yun. Kaya itong nangyaring ito, talagang tuwan-tuwa ako. Yun nga, Tuwan-tuwa. napaka-sweet ng ngayon, yung natamaan yung kasi napakahirap po nung campaign period na to. Ay, Masasabi nyo, gaano kahirap yung pinagdaanan nyo during campaign period, may naninira, then ayan pa, may mga issue pa na ganyan. Oo, ang dami kong bashing. Gano'n po ba Hanggang ngayon. yung lamang po ba niya sa boto sa inyo? Mga 1,300. Okay. 1,300. But so what was your reaction po, Kong? Kasi yung pagiging aktibo nyo sa Quadcom at yung resulta ng mga pagboto sa inyong distrito, ano? Of course, parang does it show na baka may iba ayaw yung ginagawa ng Quadcom? Yeah, actually, medyo nalungkot din naman ako sapagkat ang inaasahan ko talaga, lahat ng mga leaders ko panalo landslide pa nga Oo nga diba? po. Sapagkat nakalagay po sa latest survey namin bago yung eleksyon 40% ang lamang ko. So nakakapagtaka. Hanggang ngayon, nakakatakang ba't talaga natalo. Pero because of the second division's decision, talaga namang tuwan-tuwa naman tayo. Oo nga po. Pero sabi nyo, hindi pa pala siya final. What Hindi are pa. the other, ano pa po ang Mga pwedeng mangyari? obstacles. Actually, inihintay namin yung sila ay mag-motion for reconsideration. Yes. Kapag sila ay nag-motion for reconsideration, 5 days yun So, magkakaroon ng en-bank, no? En-bank. Kaya lang, narinig ko yung sinabi ni Chairman Garcia na pag nag-en-bank yan at nag-decide ang en-bank talaga na sinuportahan ang division, of which naniniwala ako dahil talaga namang nakita namin yung ebidensya. That would constitute misrepresentation, even perjury, even falsification. Kaya kinakailangan din maging maingat tayo. Yan ang nangyari kay Alice Guo. Yun nga po. Oo. So sinasabi nyo nga, hindi Pilipino. Etong nakalaban po ninyo. Well, naturalized citizen siya. Naging Pilipino siya bilang natural citizen after 5 years after he was born. Actually. Okay, kaya yun yung naging basihan po talaga. Yun. Tapos Congressman, ano magiging thrust natin dito sa Quadcom, going into the 20th Congress? Well, gusto ko lang sabihin na tutuloy natin to. Kaya I'm excited to get into the fray, eka nga, sapagkat talagang tutuloy natin ang labang ito. Kasi ang Quadcom naman, naging very popular yan. Sapagkat ang taong bayan, naghihintay po sila ng kasagutan sa mga nangyayari. Kaya ang Pogo, wala na yung Pogo because of the Quadcom, no? Wala na yan, no? At pangalawa, yung EJK, no? Extrajudicial killings, no? Pangatlo, yung drugs, no? Ang sabi nga ng ating Pangulo, marami pang drugs ngayon. Na marami pa tayong dapat na talagang tingnan at imbestigahan. Pangalawa, marami na kaming final ng mga bills. And these bills ay hindi na yan magiging batas at this point in time. Wala na, tapos na. Tapos na ang session. So, i-refile po natin yan in the next Congress. Lahat ng mga bills na yan. Ano pong priority nyo doon? Sa mga Well, ang sinasabi unang-una, nyo? yung pong charter ng Commission on Human Rights, no? Bilang ako ang chairman ng Committee on Human Rights, ang charter niya, sapagkat walang ngipin ang Commission on Human Rights. Wala silang tinatawag na prosecutorial powers, no? Kinakailangan lagyan natin ng konting ngipin ng human rights, no? Pangalawa, yung pong bang mga binili ng mga illegal Chinese na mga properties. Nais natin bawiin yan Oo. Ay sa ating bawiin yan at gobyerno uli ang gumamit. Oo. Pangatlo, meron din tayong bill na to reinstitute the death penalty on heinous crimes. Alright. On heinous May mga particular crimes. Yes, oo. May mga particular, hindi lahat. No? Ano po ang heinous crime na yun? Kasama ba dyan yung plunder? Kasama yung plunder, kasama yung rape with murder, o kasama yung pumapatay ka nang walang due process. Kasi talagang maraming mga kapulisan natin, hindi naman lahat ng ating kapulisan, kasi naniniwala po kami na ang barel ay ginagamit lamang ng pulis for self-defense, hindi para pumatay. Oo. Let the court be the one to give the due process. Pero yung ating kapulisan, dapat bigyan ng pagkakataon yung mga suspect na hindi naman sila criminal pa.
Yun nga po. Maganda yung point nyo po tungkol doon sa CHR, no? Nagbalak niyong palakasin. Kasi kung matandaan mo, partner niya, di ba, nung panahon ng dating administrasyon, gusto nga gawin yung budget, magkano? 1,000 lang, di ba? Grabe ho nung time na yun eh. Buti ho naisip nyo na Kasi kailangan natin ang yan. CHR only investigate eh. Ngayon, pag tapos na imbestigahan, itatapon nila yan sa NBI, bibigyan nila sa DOJ yan, bibigyan yan sa enforcement agencies. Paano kung halimbawa law enforcer ang gumawa ng krimen? Alright, ibabato mo sa law enforcement agencies, di wala mangyayari. Kaya for example, like kung bibigyan natin ng ngipin ang Commission on Human Rights na pwede silang mag-imbestiga at mag-prosecute din naman, mas maganda. Oo nga naman. At saka gusto natin makitang mas active ang Commission on Human Rights. Yung talagang nandyan sila, we can feel their presence. Kasi parang for a while, nawalan po sila talaga ng ngipin. Parang baliw, pangalan lang siya. Tsaka parang, Sayang kasi alam mo, isa human rights, ang gagaling po ng mga commissioner dyan, mga abogado That's po. right. oo nga po eh. Tsaka nung time ho dati ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang sinasabi, ang dating ng Commission on Human Rights ay sagabal sa pagbigay ng hustisya. Dahil sinasabi, hindi magampanan ng mga pulis ang trabaho nila dahil pumapasok ang Commission on Human In fact, Rights. meron siyang sinabi na hindi siya naniniwala sa human rights. Sinabi niya yun eh. Oo nga ho, eh, di ba? Sobrang talagang binabaan mo na ng budget at talagang inano pa, kung ano-ano pa yung sinabi talaga para ma-discredit talaga yung CHR noong time na yun. So, pagdating sa budget, sa tingin niyo po ba, magkano kaya ang nararapat para sa Commission on Human Para Rights? lumakas sila. Maganda na yung budget ngayon. I'm still looking at it. No? Hindi ko pa alam kung magkano binigay magkano yung kanang hiniling na budget. Pero palagay ko naman dapat maging sapat yung kanilang budget para kapag sila nag-imbestiga, they have a good amount of budget para makuha nila lahat. Makapag-function sila. O, kasi hindi pantay eh. Mag-iimbestiga ang human rights. For example, like 2,000 iimbestigahan yan. Tapos yung PNP, 1,000 lang iimbestigahan. Ang tanong bakit mas marami yung human rights iniimbestigahan tapos itong PNP, 1,000 lang? Oo nga po. Kailangan talagang bigyan sila ng mas malaking kapangyarihan. Yung sinabi niyo naman po kanina na yung mga lupa na pag-aari ng mga foreigner or Chinese in particular, ano po ba ito? Ako, napakalaki niya ng lupa ng binili ng mga kasama ni Alice Goo ng mga Chinese. No? In fact, meron kaming alam na 350 hectares Wow. ang binili. So therefore, can you imagine nais natin lahat ng mga Filipino families may sariling lupa at bahay, di ba? Makikita mo, 350 hectares, ang nakalagay po doon, Pogo, at ang nakatira doon, mga Chinese. See? Ngayon, pinaalis na ho natin yan. No? Pinaalis natin. I think we have already deported about 4,000. Pero marami pa dito. I think, nakita po namin there are 300,000 Chinese that came to the Philippines. During this period? Yes. What period is this? Well, Starting mula when? Mula nung 2016 2016 na. Medyo hanggang hindi- 2022. Oo, kailan sila lumakas. And ito sinasabi yung 350 hectares po, ano? Ito na po ba yung kabuuan? At Hindi. iba-ibang lugar yan? Isang lugar lang yan. Sa Pampanga. Meron pa sa Tarlac. Meron pa sa Mindanao. Meron pa sa iba't ibang lugar. So isang na lugar binili lang pala nila. yung yung ganun kalaki. Nakakapagtaka nga ho, Grabe, ang Jeff, laki ho. na may pera itong mga to. Nakakapagtaka, samantalang napakahirap ng mga Chinese sa China. Ang mayaman yung gobyerno Pero mahirap yung mga tao. Kaya nakakapagtaka, bakit ang dami-dami lang ng pera pumunta ng Pilipinas? Kaya, At saka yung pag-acquire ng ganong kalaki is very questionable. ba't hindi na-control, no? nakuha nila? Yes. Kahit may pera ka. And they are putting up corporations na siyempre dami yung mga Pilipino Oo. Yun, iniimbestigahan din namin yung maraming corporations silang naitayo. Oo. Iba naman congressman, kahapon guest naman namin yung anak mo. At mabigat ano yung stance niya with regards sa AI. Nako, partner, di ba? Ang init na issue to sa AI. At inimbestigahan nyo yan sa mga committee nyo. Ano yung take nyo po doon? Yung mga binigay na sabi ni Vice Presidente, ng ating Vice Presidente, okay lang AI, basta hindi gamitin sa negosyo. Then si Senator Bato de la Rosa naman, okay lang AI, basta importante yung mensahe ay tama. Ano hong masasabi niyo po dyan? Bilang public official, I should be a bearer of truth. Hindi lang yung kung ano-ano kinukuha ko dyan at binabato ko sa taong bayan. Dapat makarotohanan tayo and we're not telling the truth. Ano pa ang
ano pa ang ating ibibigay sa taong bayan. So ako, naniniwala ako na okay yung AI eh. Okay yung AI. Pero pag yung AI, ginagamit na po yan, whether it be hindi negosyo yan, pero ginagamit na po yan ng politiko na magbato ng maling impormasyon. Sabi ko, hindi na tama yun. Ayan po, oo nga. Bilang panghuli naman po, Congressman, ano po ang nais yung iparating sa inyong mga constituents, lalo na dyan sa 6th District ng Maynila? Ngayong kayo uli ang opisyal na kinatawan ng kanilang distrito. Nakita ko naman na maraming natutuwa na ako ibabalik. Compared doon sa hindi. And I'm so glad na nagtagumpay ang rule of law. Yun po yung ating nais because naniniwala naman tayo that our government is not the government of men but the government of laws. Dapat talagang sumunod tayo kung ano ang nakalagay sa ligang batas. At ako'y naniniwala dyan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa mga constituent ko, lalo na yung mga supporter ko at mga leader ko. Maraming salamat na nagpapatuloy kayong suportahan ako. Alright, good luck. At gusto kong sabihin na pag ako nakaupo na, tuloy-tuloy na po yung paglaban natin dito. Ayan po, aabangan po namin muli ang inyong mga aksyon dyan sa Kongreso. Mas masaya pag nandun po kayo. Yes. Congratulations at good luck po. Good luck. Maraming salamat. Mabuhay kayo, sir. Maraming salamat, Congressman Benny Abante. Samantala, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na lalabas na ng Israel ang unang grupo ng mga Pilipinong nais nang bumalik sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagdaan sa Jordan. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, 26 na Pinoy ang tatawid ng border papuntang Jordan bago sumakay ng eroplano at maaaring dumating sa Pilipinas ngayong weekend. Bahagi ito ng unang batch ng mga Pinoy na nagsabing gusto na nilang umuwi sa bansa. Sa pinakahuling ulat ng Embahada ng Pilipinas sa Israel, umabot na sa 178 ang mga Pilipinong nagpahayag ng kagustuhang umuwi sa Pilipinas sa gitna ng tumitinding missile strikes ng Israel at Iran. Samantala, pinuri ng Kabataan Party List ang desisyon ng Commission on Elections 2nd Division na kansilahin ang registration ng Duterte Youth. Sa desisyong ito, inaalisan ng karapatan at pribilehyo ang Duterte Youth bilang isang party list group. Sinabi ni incoming Kabataan Party List Representative Attorney Rene Co na pinakita lang ito na walang puwang at hindi dapat pinapayagan ang mga party list na hindi naman tunay na kumakatawan sa mga marginalized sector. Taong 2019 nang maghain ng kaso ang ilang youth leaders laban sa Duterte Youth dahil sa umunoy hindi pagsunod sa proseso, kawalan ng malinaw na intensyon na katawanin ang youth sector at umunoy pondong galing sa National Youth Commission. Gayunman, maaari nilang iapela ng Duterte Youth ang desisyon ng COMELEC 2nd Division. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Arestado ang 3 individual na sinasabing sangkot sa abortion sa Cebu City. Narito ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit. Nalambart sa ikinasang special operation kaninang umaga ang 3 sinasabing sangkot sa abortion sa isang motel sa Mabolo, Cebu City. Ikinasang operasyon matapos i-report ang insidente noong nakaraang linggo kung saan may 2 fetus na itinapon sa bayan ng Liloan. Matapos ang malawakang intelligence operation, napag-alamang meron pang isang grupo sa Cebu na gumagawa ng abortion. Sinasabing ginagawa ang transaksyon sa isang Facebook page. Ay nakita nila na mayroong silang Facebook page, no? At doon sila nagkakaroon ng transaction at doon sila kumukuha ng mga client. So from there, nag-start yung ating operation until the culmination of such operation. Gumamit ng poacher client ang mga otoridad kung saan nahuli ang mga suspect sa aktong gagawin na ang proseso ng abortion. Napag-alamang taong 2021 pa ginagawa ng naturang grupo ang kanilang iligal na gawain. Agad umamin sa iligal na gawain ang mga suspect. Dagdag ng pulisya, posibleng ang grupong ito ang responsable sa serya ng mga
insidente kung saan may nakikitang patay na fetus o kaya't bagong silang na sanggol. Nakumpiska mula sa mga suspect ang mga surgical instruments at abortion drugs na ginagamit nila sa kanilang operasyon. Maharap sila sa kasong paglabag sa Article 256 ng Revised Penal Code. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Matinding baha ang naranasan sa iba't ibang bahagi ng Davao Region at Sarangani Province. Isang siklista ang naiulat na nasawi matapos anurin ng baha. Yan ang report ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Apektado ang maraming pamilya matapos bahain ang 4 na barangay sa bayan ng Bansalan sa Davao del Sur nitong Martes. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi lumikas ang mga residente kahit pa maraming bahay ang pinasok ng baha. Isang lalaking motorcycle rider ang patay matapos tangayin ng baha habang pilit na tinatawid ang kalsada sa Barangay Union. Naghatid lang ng kanyang anak sa eskwelahan ng biktima nang mangyari ang insidente. Gamay siya nga sapa nga gimo ag dalan tapos ay agyanan sa ubos bitaw tubig, pero kung kusog gid ang volume sa tubig maabot gid sa babaw nya. Ang istorya is naay una ni tubok tapos nisunod sa tabok nga na timingan siya nga siya mo'y naanod. Isang sasakyan naman ang halos anuri na ng rumaragasang baha sa boundary ng Barangay Tubod at Libertad. Stranded ang mga sasakyan habang hinihintay ang paghupa ng baha. Sa Davao Occidental, halos semento na lang ang naiwan sa kalsadang ito sa Barangay Talaguton sa bayan ng Don Marcelino matapos gumuho ang lupa kaya ipinatupad ang one-way traffic scheme. Sa Davao del Norte, buwis buhay ang mga rescuer sa abot dibdib na baha para sagipin ang mga binahang residente sa Barangay San Nicolas sa Panabo City kagabi. Dahil naman sa heavy rainfall warning ng Pag-asa bunsod ng Intertropical Convergence Zone, suspendido ang pasok ngayong araw sa buong Davao Occidental at ilang lugar sa Davao del Sur, Davao Oriental at Sarangani Province. Hernel Tokmo, umaarangkada sa pagbabalita. Patay na ng matagpuan ang isang tripulanteng nahulog mula sa isang motorized tugboat sa dagat na sakop ng Barangay Sasa, Davao City, Martes ng hapon. Unang naiulat na nahulog mula sa tugboat ang 32 taong gulang na si Rome Vasquez, taga Cuyo, Palawan. May nakakita pa sa biktima na humihingi ng saklolo habang nasa dagat Lunes ng madaling araw. Agad na ikinasa ng Philippine Coast Guard ang search and rescue operations pero sinuspindi rin dahil sa lakas ng alon. Umabot ng isang araw bago nahanap ng isang mangingisda ang katawan ng biktima na wala ng buhay sa may Kudos Port sa Barangay Sasa. Iniutos ng Department of Transportation ang agarang suspensyon ng toll collection sa Marilao northbound segment ng NLEX. Kasunod ng muling pagsalpok ng isang trailer truck sa Marilao Interchange Bridge kahapon. Narito ang report. Isa ang nasawi sa insidente habang 6 naman ang sugatan kabilang ang isang bata matapos mabagsakan ng beam ang sinasakyan nilang AUV nang sumabit ang 18-wheeler na truck sa tulay. Ayon sa driver ng truck, hindi niya alam na oversized at tatama sa tulay ang dala niyang truck. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and multiple physical injuries. Samantala, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DOTR at Toll Regulatory Board o TRB na tiyaking mabibigyan ng tulong ang mga naging biktima ng aksidente. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, hindi dapat maningil ng toll hanggat hindi na ibabalik sa normal ang 4 na lane sa lugar. Nitong Marso lang nasira din ang Marilao Interchange Bridge ng NLEX matapos sumabit doon ang 2 truck. Habang hinihiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pansamantalang paglaya dahil sa katandaan, usap-usapan naman ngayon ang umano'y laki ng bayad sa banyagang abogado nilang si Nicholas Kaufman. Sinasabing aabot daw ito sa 100 milyong piso kada buwan. Pero tanong ng ilan, nasa salin ba yan? Narito ang report ni Angela Babad.
Sa International Criminal Court, hinihingi ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang interim release o pansamantalang paglaya habang nililitis ang kasong crimes against humanity. Gate nila, mahina na umano ang kalusugan ni Duterte at hindi na raw niya kayang sumagot sa mga alegasyon habang nakakulong. Pero habang tinatalakay ang kalagayan ni Duterte, may tanong na mas lumalakas. Magkano ang ginagastos para sa kanyang depensa? Sa gitna ng international proceedings, lumulutang ang pangalan ni Nicholas Kaufman, isang high-profile na British-Israeli international defense lawyer. Sa mga ulat at spekulasyon, tinatayang 125 million pesos kada buwan ang bayad umano kay Kaufman. Kung tutuusin, 750 million pesos sa loob ng 6 na buwan. At kung tumagal ng 1 taon, aabot ito ng mahigit 1.5 billion pesos. Pero teka, may pinanggagalingan ba talaga ang ganitong halaga? At kung meron man, ipinakita ba ito sa kanilang salin? Dapat dahil mas pangunahin ng kailangan niyang salin para sa mga pinakamatataas na mga opisyalis ng gobyerno dahil sila yung pinaka-vulnerable. Ayon kay Vice President Sara Duterte, posibleng mag-apply sila ng legal aid mula sa ICC para matustusan ang depensa ng kanyang ama. Aminado siyang hindi privately funded ang kaso, bagay na ipinaalam na raw niya kay Kaufman. Sa ilalim ng legal aid system ng ICC, tanging mga akusadong itinuturing na indigent o walang sapat na resources ang maaaring pagkalooban ng tulong pinansyal para sa legal defense. Ngunit ayon sa mga huling public records, hindi malinaw kung may sapat na batayan ng kampo ni Duterte upang mag-qualify sa legal aid. Lalo't sa mga nakaraang salin, tinatayang milyonaryo pa rin ang dating Pangulo. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon o dokumento mula sa ICC, Philippine courts o mismong kampo ni Duterte na nagpapakita ng opisyal na breakdown ng legal expenses. O kung totoo nga ba ang sinasabing 125 million pesos kada buwan na bayad. Well, kailangan tanungin kung wala yan sa salin ni Digong at saka ng kanyang pamilya ay saan niya nang galing. Dahil kung maaalala mo, ay sabi nga niya nung humarap siya sa congressional hearing, ay niwala siyang pambayad ng pamasahe from Davao to Manila. So, ano yung 125 million na yan? Medyo mas malaki yan doon sa 120 million na confidential fund na inubos ni Vice President Sara ng 11 days. So, dapat naman magpaliwanag sila. Ang hindi pagdeklara ng malaking gastusin o asset ay maaaring magbukas ng kasong administratibo at sa ilang kaso, kriminal pa. Sa ngayon, nananatiling bukas ang tanong kung hindi nga pribadong pondo ang pinanggagalingan at kung hindi rin malinaw kung kwalipikado sa legal aid, saan kukunin ng pondo para sa milyong pisong depensa. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Milyong-milyong piso kada buwan ayon sa usap-usapan. Yan ang sinasabing halaga ng legal fees na binabayaran umano kay foreign lawyer Nicholas Kaufman na ngayoy humahawak sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Samantala, 16 na abogado rin ang haharap para kay Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Tanong ng marami, magkano ang totoong gastos at anong pananagutan kung hindi ito idineklara? Makakasama natin ngayon live naman dito sa PRTV Prime Studios, political analyst at dating presidential advisor, Sir Ronald Llamas. Magandang hapon po. Long time no see. Gandang hapon, Ninya at saka Jack. No? At buti, nakabalik ulit ako. Akala ko nakalimutan niyo na ako. Oo nga eh. Kala nga namin nakalimutan niyo kung ano yung address namin, sir. Salamat, sir. Hindi na pala ako kailangan dito. Nandun pala, may kino-quote kayo. Meron na tayong kino-quote kanina Oo nga eh. Fast talk na lang tayo ngayon, sir. Hindi, biro lang. Pero sir, ito siguro partner, no? Although nakita ko yung mga sinabi niyo, pero yung figures na 125, may pinagbabasihan ba talaga tayo nito? Well, una ay nasa level yan ng Marites. Dahil wala naman tayong hawak na na cheque tungkol dyan. So, pero hindi mura yan sila Kaufman. Yes. Lalo na hindi lang siya mag-isa, marami sila. At mga kilalang international lawyers yan. At saka hindi yan mga abogado de Campanilla. No? Kaya medyo malaki ang bayad dyan. Ang siguro itong 125 million ay hula ng ibang mga tao. Unless meron talaga silang source dun sa legal team ni Kaufman. Pero ang mahalaga kasi rito ay nag-file sila Digong sa ICC na sila ay indigent, which means na sila ay bibigyan ng 40,000 euro
no, Okay. bilang tulong. No, ibig sabihin sila ay Kano yun? naghihirap. Kaya Oo. nakakaawa naman, no? Naghihirap sila. So dapat pau ang kunin nila. Parang pau yun. Parang Oo, di ba? Kaya medyo wala naman sigurong maniniwala na sila ay indigent. Oo no? nga po. At pwede nating hulaan, magkano ba talaga ang bayad dito sa mga lawyers? Katulad dito sa napakalaking legal team ni Vice President Sara dito sa impeachment case. Actually, yung laki ay hindi naman yan bawal. Wala naman, there's no such thing as a legal overload ng mga abogado. Nung impeachment ni Erap at ni Corona, marami rin yung kanilang mga defense lawyers. Mas ang usapin dito ay, lalo na si Vice President Sara, ang kaso niya ay kasama yung possible graft and corruption, ay saan siya kumuha ng pambayad dito sa mga abogadong ito? Hindi naman pwedeng sabihin nito mga abogado na sila ay pro bono. Bawal yon. Hindi rin pwedeng sabihin ng mga Vice President na ito ay iba ang nagbayad, privado. Bawal din yon. Under yon sa ating Republic Act 6713, bawal na bawal yung ganon. Kahit magpalagay muna na pro bono. Dahil papasok yan dun sa corrupt practices at saka anti-graft law natin, no? Yung Code of Ethical Standards para sa government employees. Kaya medyo kailangan may paliwanag kung saan ang galing yan at kung yan ba ay consistent sa SALN. Ang problema sa ating SALN, simula nung inappoint nila si Ombudsman Martires, pinagbawal ni Ombudsman Martires yung pagbigay ng SALN unless may pahintulot nung sinasalin. Medyo weird yun dahil yun nga yung purpose ng salin. Di ba? Public document na para makita ng tao kung yung iyong kayamanan ay consistent ba doon sa iyong lifestyle at doon sa after mong mapunta sa gobyerno. No? Kaya medyo weird. Pero pa-retire na rin naman si Ombudsman Martires. Pero in effect pa rin yun, yung rule na yun. Yeah. Medyo weird dahil yung purpose nga ng SALN ay para maging isa publiko. Oo eh. Maging Yes. Kailangan ako magpaalam sa'yo. Tapos magpapaalam doon sa sinasalin. Medyo... Kasi siguro, ganito na lang. Kailangan nakarinig ng gano'n. Pag walang tinatago yung sinasalin mo, naging verb sinasalin. Willing siya ibuksan. Halimbawa, yung aming SALN eject, no? Kahit mag-print ka pa ng mga 1 milyong copy niya, wala kaming problema. Ako isang page lang ang SALN ko, sir. So sobrang walang laman. Wala naman tayong tinatago. So, kaya medyo delicate itong usapin natin. No? Dahil nga, wala namang maniniwala na yung mga yon ay libre. Kaya nga po. Kung libre naman, ay bawal din yon. Kung meron namang magbabayad na pribadong individual, mas lalong bawal. So ang daming definitely sa bawal. kanya galing. Sa kanilang sariling Kung sa kanya resources. galing, mas legal. Pero kung sa kanya galing, kailangan sabihin niya magkano at consistent ba sa kanyang SALN. Na siguro pwede nating malaman after August. Kaya pag nag-retire na yung ombudsman. Pero yun nga, sir, ano tingin nyo doon sa 16 na de-company? Talagang abogado, show of force or show of insecurity? Sabi ko nga, hindi naman issue yung dami. Mas ang issue, paano yung bayad nun? Di naman paramihan yun. Pagalingan yan. Tsaka sabi kanina, hindi ko lang alam, sabi kanina ni Senator Coco Pimentel, hindi naman talaga 16 yon. Kasi yung isa parang pinangalanan mo daw lahat ng abogado sa law firm? Sa isang law firm. So, sa isang law firm lang, in effect, parang may sinasabi niya, 4 lang naman daw. Pero yung mga kilalang law firm, hindi yan barya-barya. Hindi sila basta-basta. Hindi yan barya-barya. Hindi naman ako abogado, ako ay Pilipino laang. At hindi ko naman i-invoke na kasama ko ang Holy Spirit, no? Pero malinaw naman na itong mga issue na ito ay mapapatanong ka, no? Na paano nangyari yan? No? Paano nangyari yan? Lalo na, sabi ko nga dun sa interview nyo, na mismo si Digong, sinabi niya, wala siyang pampamasahe. No? From Davao, papuntang Manila, para umattend dun sa hearing. No? Pwede naman sabihin ni Panelo, hindi, joke only. Oo, kaya nga eh. Tsaka yung mga pangalan nung 16, di ba? Fortune ang kailangan mong magastos yan. You need a fortune. Tsaka yung pag-file niya ng indigency, sabi niyo po, bibigyan ng 40,000 euros, right? Per month. So mga 2.5 million yan per month. Ay computed nga eh. Mas malaki pa dun sa
Hindi. Oh, mas malaki. Oo. Well, depende kung gaano katagal. Paano per month yan eh. Oo nga po. Pwedeng tumagal yan ng 5 taon, 7 taon, 8 taon. No? Pero walang Pinoy na isasama dyan. Talagang purely foreign lawyers. Well, ang dati kasi pinagmamalaki ni ex-human rights lawyer Harry Roque, siya lang ang pwede. Siya lang kasi yung accredited ng ICC. Ang problema, hindi siya kinuha. Ang duda ko, dahil meron siyang tape recording nung 2016 na election na sinasabi niya na huwag iboto yung mamamatay tao na Duterte. So, kung ako yung prosecution, gagamitin ko yon. Ay, yung lawyer mo, ito yung sinasabi. No? So, tatawaan yung kliyente niya, si Digong. Kaya tingin ko, isa sa dahilan yon kung bakit hindi siya kinuha. Papakain sa kanya yung sinabi niya na huwag iboto ang isang mamamatay tao at serial killer. Oo nga. That was 2016. Biruin mo, no? Kung pag-iba ng panahon. Kaya nga. Ang bilis, ang bilis. Actually, isa rin siya sa vulnerable. Ano ba yung SALN niya bago siya pumasok sa gobyerno, nung nasa gobyerno at after ng gobyerno? Dahil sa record kasi ay nagbigay pala siya ng 37 million sa Vice President nung ito ay tumakbo noong 2022. Aba, parang hindi naman yan reflective sa kanyang SALN before, no? At sabi nga, marami pa siya mga properties at saka mga pera sa bangko. May mga nakuha yatang mga dollars dun sa kwarto ni Mr. Supranational dun sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. So, mismo si spokesperson Harry Roque, maraming kailangan ipaliwanag. Kaya duda ako kung kusa siyang babalik dito. Oo nga po. At paano niyo po tinitingnan nga itong posibilidad na maggamit daw itong term na legal overload bilang political messaging dito po sa impeachment trial na ito? Well, pwede siyang gamitin in terms of spin. Pero legally ay hindi siya pwedeng gamitin dahil wala namang bawal doon eh. Wala namang bawal sa dami. Although, dahil ang kaso mo kasi ay exactly corruption, kailangan at a certain point ipaliwanag mo paano mo popondohan ang iyong mga abogado, lalo ng ganitong karami. Pero yung dami itself ay hindi bawal. Sir, curious lang ako. Total, mahilig tayo sa mga marites. May chismis ba kayo kung anong bansa yung pinag-aagawan daw si dating Pangulong Duterte? Hindi totoo yun. No? Hindi totoo yun. Dahil yan ay kokontrahin ng prosecution. Yung lumabas na balita na siya ay bibigyan ng temporary release at may bansang willing tumanggap. Tingin ko fake news yun. Unless yan ay pag-usapan na sa ICC. Basta ngayon ay hindi pa pinag-uusapan. Alam ko ay baka pag-usapan yan sa September. No? Yes, nag-apply sila ng interim release, pero no, wala pang desisyon yung ICC. Alright. Any thoughts lang ho sa parating na impeachment? Daming excited, I'm sure. Ikaw excited. Ano yung mga final thoughts niyo tungkol dyan? Nagagalvanize yung mga tao. Ngayon ko lang nakita yung Makati Business Club, yung lahat ng mga simbahan, katulad ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, katulad ng National Council of Churches of the Philippines, mga protestante, at mga evangelicals, ay nagsama-sama na humihingi ng accountability at saka transparency. Ibig sabihin, ituloy ang impeachment. Huwag nang isabotahe, huwag nang pabagalin. No? Siyempre, mahalaga rito kasi ay tanggapin ito ng 20th Congress. Dahil dapat may continuity. Ito, bagaman yung mga pro-Duterte senators ay ayaw ito mangyari. Pero mukhang for now ay tatanggapin ito at dalawang usapin yan eh. Tatanggapin pa at yung ikalawa, yung botohan. Tingin ko yung botohan maapektuhan pag tinanggap, ano bang ebidensya ang lalabas? Halimbawa, yung sinasabi ni Senator Trillanes na yung bank account ni Vice President Sara ay punong-puno ng daan-daang milyon na galing sa mga drug lords at saka pogo lords. Kung mapapatunayan yon, sino bang abogado ang boboto for acquittal? At yung iba pang mga ebidensya, katulad ng kay Las Cañas na nasa ICC ngayon, siyempre, iimbitahin yan, siguro by Zoom, yung kanyang katibayan kung bakit na tinawag na reyna ng tokhang si Vice President Sara sa Davao. At yung mga iba pang mga papeles ng COA tungkol sa Notice of Disallowance sa DepEd at saka sa Confidential Fund. Okay, nako. Pag talagang si Sir Ronald, hindi na tayo matatapos, pero I hate to say thank you so much. Maraming And salamat thank you din. for your time. Balik po kayo, Sir Ronald. At marami pa tayong pag-uusapan. Salamat, sir. Salamat din. Salamat po.
Nabigla ang mga audience sa isang company event matapos matumba ang komedyanteng si Bubay sa kalagitnaan ng kanyang performance. Sa kuha ng isang netizen, makikitang naglalakad si Bubay palapit sa audience habang masiglang kumakaway. Maya-maya, bigla na lang siyang huminto sa paglalakad at tuluyan ng natumba. Mabuti na lang at agad siyang naalalayan ng isa sa mga audience at staff ng event. Ilang saglit pa, makikita ng binubuhat paalis ng venue si Bubay habang nakaupo sa silya. Hindi ito ang unang pagkakataon na inatake si Bubay sa gitna ng event. 2023 nang mag-seizure siya habang nasa gitna ng isang live interview with TV host Boy Abunda. 2024 naman nang mahimatay siya habang nasa hosting gig sa Cagayan. Dati nang sinabi ni Bubay na ang mga ganitong atake niya ay epekto ng kanyang stroke noong 2016. Ako po si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa Showbiz Balita. Dinagsa ng mga manonood ang block screening ng pelikulang Only We Know na ginanap sa SM North Ed sa kamakailan. Pinagbibidahan ang pelikula ni na Miss Charo Santos Concio at Ding Dong Dantes. Labis ang tuwa ng mga tagahanga sa pagdalo sa block screening ni Ma'am Charo Santos na nagpaunlak pa ng interview with DJ Alex. Ang Only We Know ay isang feel-good story na tumatalakay sa soul connection, unexpected friendship at unconventional love story. Mapapanood pa rin ito sa mga sinehan. At this stage of my life, I did my first romantic movie with no less than Ding Dong Dantes. And this is directed by Irene Emma Villamor. It's a beautiful story about love. So sana yung lahat ng manunood will have a kilig experience, but also a soulful experience because the movie has a beautiful message. Sabi nga nila, love knows no bounds. Yeah. Pati age kasama na dyan. Tinanong ko nga sa kanila, ano ba naging ending eh. Pero syempre, di ko ikukwento. Ikaw naman, pampasira ka naman, partner. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.